Hindi ka pa ba uuwi? Gabi na. Don't tell me dito ka na naman matutulog sa apartment ko. Sige na, magbihis ka na at umuwi ka na. Jinky, hayaan mo na ako makasama ka ngayong gabi. Ulit-ulitin natin gawin yung pagpapakaligaya hanggang sa pareho tayo makatulog ng walang damit at magkayakap. Ha? Sige na. Uy, grabe, bango yan ha. Boy, Amoy melon ha. ano ka ba? Melon amoy. Kaya nga, umuwi ka na. Dahil baka may magsumbong na naman sa akin sa bahay namin. Nagpapatulog ako ng lalaki dito sa apartment. Eh ano, ikaw naman. Alam mo namang strict ang parents ko. Ano na lang ang sasabihin nila sa akin lalo na at graduating pa lang ako. Ano kung graduating ka? Wala namang makakaalam eh. Promise. Hayaan mo na ako ha. Nakayakap sa'yo magdabog ng ganito. Doy, Ganito lang. Huwag kang huwag mo gagalaw. naman ako sanayin na laging kasama ka. Alam ko namang iiwan mo rin ako dahil mag-a-abroad ka. Kung ayaw mo ako mag-abroad, edi hindi na ako alas, ha? Walang problema. Alam mo namang mahal na mahal kita eh. At ganun ka rin sa akin, di ba? Bango. Totoo namang mahal na mahal din kita, Roy. Talaga? Pero, kasi ano eh. Ano? Patunayan mo kung mahal mo ako. Teka, sandali. May Bihira tumatawag. naman telepono yan, ha? Sandali lang. Sige na. Si ate. Ha? Siya? Mabilis. Kinakabahan ako. Sige na, Roy, magbihis ka na at umuwi. Teka lang ha, sasagutin ko lang ang tawag ni ate. Ayoko. Hello, ate? Kumusta? Ako? Nag-aaral ako ngayon. Malapit na kasi ang midterms eh. Kailangan mataas din ang grades ko para hindi naman sayang ang pinagpapaaral mo sa akin. Hay nako, ito talagang kaibigan ko si Jinky. Siya na nga lang ang makikisabay pumasok. Siya pa ang may ganang magpahintay ng matagal. Diyos ko, Lord. Ilang doorbell pa kaya ang... See you later, honey. Love you. Uy, Bonnie, ikaw pala. Good morning. Bye, honey. I love you. Bye. See you. Oh, Bonnie. May super gay friend. Kanina ka pa ba dyan? My God! Ano yun, Jinky? Akala ko ba makikipag-break ka na sa Roy na yon dahil nagigilty ka sa ate mo na nagpapakapagod sa Singapore para pag-aralin ka? Anyari? Anyari doon sa break-up? Hay, Diyos mio naman. Parang dito pa yata pinatulog ang boyfriend mo. Nagpabiyak ka na naman ng bibingka mo? Hay, naku! Bonnie. Alam mo naman na mahal ko si Roy kaya isinuko ko ng lahat sa kanya, no? Ay, Diyos ko! Pati ang langit ko. Ano ba yan? Pero huwag ka mag-alala. Hindi ako papayag na masayang efforts ni Ate Maridel sa akin. Kaya yan, ibinigay ko na ang farewell sex ko kay Roy. Farewell sex? May ganung factor? Diyos ko, Lord, Jinky, ha? Totoo nga, friend. Hindi ko na sinabi kay Roy ang totoong address ko sa Bulacan. Basta ang alam niya, taga rito lang din ako sa Baguio. Hindi ko rin sinabi sa kanya yung family background ko para wala siyang masyadong alam sa akin. Nakakaloka ka? Ang tagal niyong naglalandian. Napamahal na nga sa'yo ng todo yung lalaking yun. Kabisado mo na lahat ng body parts niya. Tapos mauuwi lang din sa hiwalayan? Ikaw ang talo. Bakit itinago mo ang pagkatao mo? Mahalaga sa pamilya ni Roy ang family background. Ano na lang sasabihin ng pamilya niya pag nalamang ulila na ako? Na ate ko na lang ang nagpapaaral at bumubuhay sa akin. Si Ate Maridel na lang ang meron ako. Sobrang sakripisyo niya para sa akin. Kahit pa nga magkapatid lang kami sa ina. Okay, fine. Gets ko na, Jinky. Mahal mo si Roy, pero mas mahal mong Ate Maridel mo, kaya ayaw mong may masabi siyang masama sa'yo. Okay, edi ituloy mo na ang pakikipag-break dyan kay Roy. Yan kung kaya mong mawala siya. Pero, excuse me walang masama sa pagiging ulila. Maridel, saan ka pupunta? Umaga pa ang duty mo sa ospital.
Kakauwi mo lang, di ba? Aalis ka ulit? Tita Nora, wala po akong choice kundi maging reliever sa duty ngayong gabi. Pero okay na rin naman. Pandagdag na rin sa ipon ko. Napakasipag mo talaga. Nagmamadali ka bang yumaman? Kaso baka ikaw naman ang magkasakit yan. Hinay-hinay lang sa pagtatrabaho. Alam ko po, Tita Nora. Ang totoo, gusto ko na rin makaipon ng sapat para sa amin ni Jinky. Bala ko kasi 2 taon na lang ako dito sa Singapore. Pag may sapat na akong ipon, doon na lang ako sa Pilipinas para makasama ko naman ang kapatid ko. Baka napapabayaan ko na siya. Maridel, hindi mo naman pinababayaan si Jinky. Nagsisikap ka na nga ng todo dito para sa kapakanan niya. Napakaswerte niya sa'yo. At proud ako sa'yo, iha. Pero sana, huwag mong pabayaan ang sarili mo. 29 ka na. Malapit ka nang mawala sa kalendaryo. Oras na rin para humanap ka ng lalaking makakasama mo sa buhay. Alam ko naman po yan, Tita Nora. Pero wala nang iba pang makakapagpasaya sa akin kundi ang makatapos ng pag-aaral si Jinky at maging accountant siya at magkaroon ng magandang trabaho. Grabe ang pagmamahal mo sa kapatid mo, Maridel. At alam ko namang alam ni Jinky ang mga sakripisyo mo. Kaya siguradong nag-aaral siyang mabuti. Ay, nako, Diyos mio. Mukhang wala na naman tayong Saturday night out dahil nangangamoy overtime na naman. Nakakainis naman, Jinky. Masisira na ang beauty ko sa kakatrabaho. Bonnie, more than 3 years ago na nung gumraduate tayo, excited ka pa nga mag-board exam. Ay, nagtatrabaho na tayo. Saka ka pa ba susuko? Hindi ako sumusuko. Napapagod lang ako ng very light. Diyos ko, Jinky, wala man lang gwapo sa kumpanyang to. Ikaw, hindi mo ba namimiss ang hot na ex-boyfriend mong si Roy? Hindi mo na siya naiisip? Wala na akong balita kay Roy mula nung tinakasan ko siya. Wala rin naman akong naging ibang boyfriend pagkatapos nun. Pero may manliligaw ka, si Daniel. Bakit hindi mo subukan? O umaasa ka pa ba na magkukrus muli ang landas niyo ni Roy? Ay, Bonnie, walang ganun, no? Saka, sigurado ako, galit sa akin si Roy dahil nawala na lang ako na parang bula. Hindi ko naman siya masisisi kung nakahanap na siya ng kapalit ko. Pero iniisip mo pa rin ang mga gabing kasama mo siya, di ba? Oy, wag mong i-deny, Jinky. Jinky! Jinky! Surprise! Ate Maridel! Ikaw nga, ate! Miss na kita, ate! Hindi ka man lang nagpasabi na dadating ka ngayon. Ate, kumusta ka na? Okay naman ako. Sinadya ko wag ipaalam na uuwi ako para masorpresa kita. Mabuti kompleto ng lahat ng susi dito sa bahay si Tita Nora. Salamat naman at umuwi ka na, ate. Plano ko nga talagang pumunta ng Singapore para makita ka lang eh. Ang tagal ko ng graduate pero di ka pa rin kasi umuwi. Dapat pala hindi mo na kami sumama ni Tita Nora eh. Diyos ko, si Roy. Si Roy nga ang nasa harapan ko. Teka, pero bakit siya nandito? Hinanap ba niya ako? Kinakabahan tuloy ako. Ang bilis ng tibok ng puso ko. Ikaw talaga, mahal. Hindi mo pa kami pinapatapos ng kapatid ko sa moments namin dalawa. Sabi ko, maghintay ka muna sa kwarto. Ano raw? Mahal? Ibig sabihin... Jinky, si Roy nga pala, boyfriend ko. Sa Singapore kami nagkakilala. Roy, si Jinky, nakababata akong kapatid. Hi, Jinky. Kamusta na? Diyos ko, ano ba to? Si Roy, boyfriend na siya ni Ate Maridel. Pero, mahal ko pa rin siya hanggang ngayon. Ano? Tama bang narinig ko? Nandiyan ang ex-lover mong si Roy sa bahay niyo? At jowa na siya ngayon ng Ate Maridel mo? Oh my God, girl!
What a small world! Oo, Bonnie. Sinabi mo pa. Grabe naman magbiro ang tadhana. Sa dami ng babae sa mundo, si Ate Maridel pa talaga? Diyos ko naman, anong gagawin ko ngayon, Bonnie? Ako ba si Roy? Diyos ko, nakakawindang naman yan, Jinky. Natatakot nga akong mahalata ni Ate Maridel eh. Si Roy naman, tinititigan pa ako na parang nang aasar. Tumatagos sa buto ko ang mga tingin niya na parang may hinanakit dahil tinakasan ko siya noon. Wala akong masabi, girl. Siguro, naaalala ni Roy kung paano niya biyakin yung bibingka mo noon. Kaso, ayan na nga. At pati bibingka ng ate mo, binibiyak na niya. Nakakaloka! Bonnie naman. Puro ka na lang biro. Nahihirapan na nga ako dito eh. Jinky! Lumabas ka na rito! Dumating na yung mga pinadeliver kong pagkain para makapagsalo-salo na tayo. Oo, Ate Maridel. Lalabas na ako. Oh, sige na, Bonnie. Tatawag na lang ulit ako mamaya. Bye. Bye! Hanggang kailan ko ba mararamdaman ang ganito? Hindi ako komportable. Ayokong nakikita na may kasamang iba si Roy. Nasasaktan ako. Ay, ang mabuti pa, pumasok na lang uli ako sa kwarto ko para naman makahinga ako ng maayos. Saan ka na naman pupunta, Jinky, ha? Tatakas ka na naman? Alis ka na naman ng walang paalam? Sanay na sanay ka na yata na pinaghahanap pa yung mga tao sa paligid mo, ha? Roy, Oh, anong ginagawa mo rito? eto, kausap ka. At ano ba yung pinagsasasabi mo? Alam na alam mo kung ano sinasabi ko, Jinky. Hindi mo kailangan magkuwari pag tayong dalawa lang. Alam mo kung gaano mo ako nasaktan dati. Pinagtaguan mo ako eh. Niwan mo ako na walang dahilan at pasabi. Ngayon mo sabihin sa akin kung bakit, ha? Ngayon mo sabihin! Aray! Ano ka, Roy? Bitawan mo nga ako. Taon! Alisin mo yung kamay mo sa braso ko. Ayoko. Baka makita tayo ni Ate Maridel. Ano ka ba? Hindi ko naman talaga alam na kapatid ka ni Maridel eh. Hindi ko alam. Aray ko. Dahil tinago mo sa akin ang tungkol sa pamilya mo. Kaya hindi mo pwedeng sabihin na gusto kitang gantian kaya naging kami ng ate mo. Naintindihan mo? Hindi ko Ha? Naintindihan iniisip mo? yun. Anong hindi? Pwede ba? Bitawan mo ko. Hindi pwede. Roy, layuan mo na ako. Hindi pwede. Anong nangyayari dito, ha? Ay. Anong pinag-uusapan nyo? Ate Maridel, Mahal, nakita ko si Jinky parang nahihilo siya. Baka mabuwal. Kaya, ayan, inalalayan ko muna. Ano nangyari, Jinky? Halika, doon na muna tayo sa kwarto mo para makapagpahinga ka. Roy, mahal, balikan mo na lang sa sala si Tita Nora para may kausap siya, ha? Sige, mahal, ha? Sige, sandali lang. Ate Maridel, okay na ako. Sige na, bumalik ka na kay Tita Nora. At kay Roy, ako nang bahala sa sarili ko. Anong ikaw ang bahala? Hindi kita iiwan ngayong gabi. Nag-message na ako kay Roy. Pwede niya akong iwan dito at bumalik na siya sa hotel. Madalas na tayo magkakasama ngayon kasi hindi na ako babalik ng Singapore. Nakaipon na ako at nakaisip na rin ako ng pwedeng maging negosyo. Talaga, ate? Naku, gusto ko yan. Teka, balak mo na rin bang magpakasal? Oo naman, kapag niyaya na ako ni Roy. Mahal mo ba talaga siya, ate? Oo, Jinky. Si Roy lang ang naging reward ko sa dami ng pinagdaanan ko sa buhay. Ikaw at si Roy ang naging kaligayahan ko. Hindi ko nga alam na ganito kasarap ang magmahal. Mabuti na lang nakilala ko siya. Masarap magmahal si Roy. Kaya ayoko na siyang pakawalan pa. Diyos ko, nasasaktan ako sa mga sinasabi ni ate. Pero wala naman akong magawa. Tama na nga ang tungkol sa amin ni Roy. Ikaw, may boyfriend ka na ba? Pwede ka naman mag-boyfriend. Binawalan lang kita noon dahil nag-aaral ka pa. Gusto kong makatapos ka muna ng pag-aaral. Naku, ate, zero love life ako. May mga manliligaw pero sapat na ang kaibigan kong si Bonnie sa akin, sa kanya pa lang. Naku, maloloka na ako. Magdadagdag pa ba ako ng jowa? Sabihin mo nga pala kay Bonnie, binaran ko siya ng mga makeup at pabango na bilin niya. Kunin niya agad sa akin, kung hindi, ipamimigay ko sa iba, bahala siya.
Anong sabi mo, Roy? Hindi mo na aalukin ng kasal si Maridel? Bakit naman? Mahal na mahal ka nung tao. At matagal na rin naman kayong magkarelasyon. Paring Michael, sinabi ko na sa'yo. Kapatid niya si Jinky. Akala ko wala na akong damdamin sa kanya eh. Pero nung nakita ko siya, nasisiguro ko na siya pa rin ang gusto ko. Makita ko pa lang siya, pare. Gusto ko na maulit lahat ng nangyari sa amin dati. Namiss ko yung amoy niya, yung amoy melon. Gusto ko siyang halikan at ikulong sa mga bisig ko. Pero paano naman si Maridel? Hindi mo ba siya mahal? Tandaan mo, marami na siyang naitulong sa'yo. Natulungan pa niya sa operasyon ng tatay mo. Kapatid niya si Jinky at magkakasira sila. Ano ka ba? Pare, mahal ko si Maridel. Pero hindi ko matiis na hindi lapitan si Jinky. Ibang epekto niya sa akin eh. Sa buong sistema ko, alam mo yun? Alam mo naman kung gaano ako halos masiraan ang ulo dahil iniwan ako sa ere ni Jinky dati, di ba? Pare, mahal na mahal ko siya. Pero bigla siya nawala. So anong plano mo ngayon, paring Roy? Tutuhugin mo na lang pareho yung magkapatid. Siguradong pagsisimulan nyo ng hindi pagkakaintindihan. Hindi tama yung plano mo. Hindi pwedeng dalawa ang pugad sa isang ibon lang. Alam ko, pre. Kaya nga hindi ko naaalok na kasal si Maridel eh. Si Jinky, siyang mas gusto ko. Ha? Gagawin ko ng paraan para mapatunayan na mahal pa rin ako ni Jinky. At pag nalaman kong gusto niya pa rin ako, pare, pwede kaming umalis at lumayo. Mapapatawad din naman siguro ako ni Maridel eh. Mas malawak yun eh. Nako, paring Roy, nangangamoy trouble yan. Pag-isipan mong mabuti para hindi mo pagsisihan. Pare, gusto ko si Jinky. Sa ayaw at sa gusto niya, mapapasakin siya. Mamahalin niya ako ulit, tulad ng dati. Nasaan na kaya si Bonnie? Makikisabay daw sa pag-uwi. Pero hindi ko naman siya makita. Hindi ko rin makontak sa cellphone niya. Ano ba yan? Teka, kanino naman kaya itong sasakyan na huminto sa tapat ko? Hi, Jinky! Kumusta? Hinihintay mo ba ako? Hi! Roy! Oh, ako. Anong ginagawa mo dito? Bakit ka nandito, ha? Wala kasi ako roon. Halika, sumama ka na sa akin. Teka, bitiwan mo nga ako. Halika na. Saan mo ba ako dadalhin? Hindi kasi nakita ko yung kaibigan mong bading. Yung bading. Si Bonnie. Si Bonnie. Papunta rito kaya magtago muna tayo sa likod ng mga sasakyan dito sa parking area. Tago tayo. Ano Dito. ba? Dito. Bakit kailangan natin magtago? Ayoko nga. Parating. Bitiwan mo nga ako. Ano ba? Sandali. Bakit? Parang mo ko hinalikan. Para patahimikin ka. Please, Jinky. Please. Tama na. Huwag ka na pumalag. Hindi ko na kaya eh. Kailangan kita makausap. Tumingin ka sa akin. Tingnan mo ako. Sabik na ako sa'yo. Hindi na halik ang gusto kong gawin sa'yo. Miss na miss ko na yung amoy mo, Jinky. Miss ko na lahat sa'yo. Ano ba? Teka. Sandali lang, Roy. Bakit ba? Si Ate Maridel. Masasaktan siya. Huwag mo intindihin ang ate mo. Hindi niya malalaman, ha? Hindi niya mo. Nasasabi ka kung halagang ko ulit. Gusto mo yung halaga, Jinky, ha? Gusto mo? Namiss mo rin to, di ba? Dito sa leeg. Ano ba? Sa tenga. Alam kong mali ito. Pero nasasabi ko kung maramdaman mo na yung mga halik niya sa akin. Dito sa patok. Gusto kong yakapin niya ako at angkinin. Pabababuyan ka natin. Sumagot ka, Jinky. Namiss mo to. Oo, Roy. Talaga? Gusto kong halikan mo ko. Sige. Ito. Nasasabik din ako sa'yo. Salamat. Halikan mo ko ulit, Roy. Kuntihan mo ako ng halik. Kuntihan mo ko. Dito sa malig. Yan. Ang sarap. Ang sarap ng mga labi mo, Jinky. Hindi na halik ang gusto kong gawin sa'yo ngayon. Buti pa doon tayo sa lugar na walang ibang tao. Yung makapag-usap tayo na maayos, ha? Yung tayo lang dalawa. Sige, Roy. Sasama ako sa'yo. Huwag kang tumikit. Tandali. Malapit na. Sige na, sasama ako sa'yo Halika kahit na, bilis. saan. Halika na. Roy, sandali, tama na muna. Pagod na ako.
Sarap. Nanginginig na ang katawan ko dahil ilang oras mo na akong hindi pinagpapahinga. Hindi na kita na-miss. Grabe. Ganyan ako kasabik sa'yo, Chinky. Hindi ka pa rin nagbabago. Napakabango mo't yung amoy mo, yung amoy melon. Grabe, napakaganda mo. Iyan ka na naman. Hindi. Uy, huwag mo na nga akong bulahin. Hindi, totoo yun. Heto na nga at sumama na nga ako sa'yo dito sa motel, diba? Pero, hindi na natin to dapat ulitin, ha? Ha? Naawa ko kay Ate Maridel. Okay, sige, nandun na ako. Sige, masasaktan si Maridel. Okay. Pero mabait siya. Matatanggap niya rin ang relasyon natin. Isa pa, ikaw naman talaga ang unang naging girlfriend ko kaysa sa kanya eh. At ikaw lang ang minahal ko lang ganito. Roy. Ikaw lang. Sobrang lakas ng dating mo sa akin, Shinky. May mga katawan mo. Grabe, hindi ko pagpapalit yan. Sa katunayan nga, makita pa lang kita. Tinatayuan na ako eh. Tumatayo lahat ng pwedeng tumayo sa akin. Ano pa kayang ganitong napakalapit mo sa akin? Ha? Teka lang, Roy. Sandali. Mahal pa rin naman kita. Ayun, yun ang gusto ko marinig. Gustong-gusto kita. Yan. Pero kasi si Ate Maridel, ayokong masaktan siya. Naman eh. Mas mahal nga kita kaysa sa kanya. Marami na siyang isinakripisyo para sa akin. Ngayon alam mo na magkapatid lang kami sa ina. Alam mo na rin ang totoo kahit nagtaksi lang nanay namin sa ibang lalaki. Tinanggap at minahal pa rin ako ni Ate Maridel. Tama na, tama na. Sige na, alam ko. Pero lahat ng sakripisyo ni Maridel walang kinalaman sa pagmamahala nating dalawa, Jinky. Wala. Mahal kita mula noon hanggang ngayon. Maniwala ka. Ikaw Naniniwala naman ako, Roy. Oo. Bakas nga uli. Naniniwala rin ako sa Ano? matigas na bagay na nakatusok sa tagiliran ko. Naku, dumikit ba? Magpahinga ka ng sundalo ko, ha? Diyan ka lang, barangay chairman. Huwag ka magulo. Jinky, eto na, ha? Umanda ka na ulit. Ha? Sumasaludo na naman si Junior. Nasasabik na naman ako sa'yo. Ano ba, Roy? Let's get ready to rumble! Kikiliti ka? Sandali, huwag dyan. Ito, may pangiliti ako dito. Kiliti ako, sandali. Kinakabahan ako. Siguradong tatanungin ako ni ate kung bakit umaga na ako nakauwi. Teka, wala akong maisip na dahilan kung bakit ngayon lang ako nakauwi. Teka, sandali. Sige, sasabihin ko na lang na nasiraan ako ng sasakyan dahil bulok naman talaga itong kotse ko. Puti sumang-ayon si Bonnie na kunwari sa kanila ako natulog. Ay, teka, nasa may gate si na Ate Maridel at Tita Nora? Hinihintay ba nila ako? Ano ba naman yan? Lalo tuloy akong kinakabahan. Jinky! Luma na talaga ang sasakyan mo kaya tumitirik na sa kalye. Buti na lang napuntahan ka agad ni Bonnie. Ayos lang, ate. Minsan lang naman tumirik itong kotse ko. Bakit nandito kayo ni Tita Nora sa labas? Wala. Sobrang excited ko lang na maibigay sa yung regalo ko. Di ba birthday mo na next week? Kaya eto. Tita Nora. Akin na po ang susi. Eto ang susi, Maridel. Ay, napakaswerte mo sa Ate Maridel mo, Jinky. Susi? Susi ng... Ate, teka. Huwag mo sabihin... Oo. Bumili ako ng sasakyan para sa'yo. Para mapalitan mo ng lumang kotse mo. Ano? Nagustuhan mo ba? Hindi ko alam ang sasabihin ko, ate. Teka, akin ba talaga to? Naku, ate, salamat. Thank you, Ate Maridel. The best ka talaga. Basta para sa ikasasaya mo at basta kaya ko, ibibigay ko sa'yo, Jinky. Diyos ko, sobrang bait ng ate ko. Nakukonsensya tuloy ako dahil sa kabila ng mga kabutihan niya sa akin. Natulog pa akong kasama si Roy at pinagtaksila namin ang kapatid ko. Sorry, Ate Maridel. Sorry talaga. Ang bango lang niluluto mo, ate, ah.
Mukhang espesyal ang Sunday natin ha. Ano meron? Wala naman. Gusto ko lang na sabay-sabay tayong kumain ni Roy bago kami pumunta sa kanila after lunch. Gusto mo bang sumama? Hindi na ate, kayo na lang. Makakaistorbo lang ako dun eh. Tulungan na lang kitang magluto. Ay, teka, may tao ate. Ako na magbubukas ng pinto. Roy? Bakit ang aga mo naman yata? Ay, gusto na kasi kitang mahalikan. Ano ka ba? Hindi mo ako dapat hinahalikan ng basta-basta. Baka may makakita sa atin. Alam ko naman gusto mo rin halikan kita eh. Saka sa suit mong shorts at sleeveless blouse. Naku, parang gusto ko na lang magkulo sa kwarto kasama ka eh. Parang ka, halikan ka, yakapin ka, paligayahin ka buong araw. Miss na kita, Jinky. I miss you too. Pero huwag ka namang magpahalata kay ate. Oo, akong bahala. Mamaya, pumuslit ulit tayo ha? Jinky! Sino yan dumating? Ate Maridel! Si Kuya Roy! Ang aga nga niya eh. Si Roy? Sige, dyan lang kamo siya sa sala. O, narinig mo yun? Ha? Halika, dito muna tayo. Dito muna tayo sa kwarto mo. Halika, dali. Naku, pilyo mo talaga. Halika na. Ano ka pa? Grabe ka, Jinky. Maluloka ako sa'yo. Napakalakas ng loob niyo ni Roy. Paano mo nasisikmurang magpabembang ng paulit-ulit sa boyfriend ng ate mo? Mas nauna akong naging boyfriend si Roy. At mas mahal niya ako kaysa kay ate, no? So mas mahal mo si Roy na two-timer na sinisira kayong magkapatid kaysa sa ate mo na ibinigay ang lahat ng pangangailangan mo? Nakatira ka sa magandang bahay dahil sa ating mo. May sasakyan ka, pinag-aral ka niya, tapos ganyan? Hindi mo naman ako naiintindihan, Bonnie. Hindi mo alam na nahihirapan din ako. Hindi puro ligaya lang. Diyos ko, girl. Ang hirap mong kabanding. Magulo yung pinasok mo. Lalo na't sinabi mo sa akin na nakakapuslit pa kayo ng tikiman ni Roy kahit nasa bahay lang din kayo ng ate mo. Karma is a bitch, Jinky. Sana mapanindigan mo yung desisyon mong yan, okay? Bonnie, oo, mahal ko si Ate Maridel. Pero mahal ko rin si Roy. Kaya nga hindi ko alam kung saan ako lulugar. Masaya ako pag magkasama kami ni Roy sa kwarto. Kahit pa sobrang kinakabahan ako mo. Wala ako sa posisyon na sabihin ang dapat mong gawin, Jinky. Pero sana magising ka na at lumugar ka sa tama. Mali ang ginagawa niyo ni Roy. Niloloko niyo ang ate mo. Walang pag-ibig na sakin. Wala. Kaya kung ako sa'yo, tigilan mo na. Finish na dapat bago pa kayo magkabistuhan. Ay, ewan ko. Alam kong magulo pero hindi ko maisip na maghihiwalay ulit kami ni Roy. Masisira kayong lahat kapag nagkabukingan na. Itigil mo na ang bawal na relasyon na yan. Tsugiin mo na. Tama si Bonnie. Hindi ko dapat sinasaktan si Ate Maridel. Kung talagang mahal ako ni Bonnie, siya ang gagawa ng paraan para hiwalayan ang ate ko sa mabuting paraan. Hindi yung pareho niya kaming ginagawang karelasyon. Bibilisan ko na nga paglilin ko. Kailangan mag-usap kami ni Roy. Sabi ko na ba? At nandito ka sa banyo, Jinky. Naamoy ko yung amoy eh. Yung melon na amoy. Mula sa labas ng kwarto, amoy na amoy ko eh. Roy, anong ginagawa mo dito sa banyo ng kwarto ko? Hindi ka dapat pumasok dito. Baka makita ka ni Ate Maridel. Ano ka ba? Teka, nasa na ba yung tuwalya ko? Huwag ka na magtuwalya, Jinky. Huwag. Tutuyuin ko na lang yung katawan mo. Gamit ang tila ko at labi. Sarap. Ang bango mo talaga, Jinky. Ang sarap po yung kabi na talikan. Sabay na tayo maligo. Sabay na tayo. Roy, ano ba? Chairman, easy lang. Ako pa sanang ganito. Alam mo, gustong-gusto ko ang ginagawa mo sa akin. Pero please, bilisan natin. Ito ka maghuli nila tayo. Ito na, Jinky. Panaligayan natin ito.
Si Chairman. Roy, ay, naririnig mo ba yun? Ano? Teka, may sasakyan na dumating. Oh. Baka nandiyan na si Ate Maritel. Sandali. Ay, tigilan mo nga yung ginagawa mo. Si Chairman. Bilisan mo, magbihis ka na. Bilisan mo. Mauna ka na lumabas. Sige na, susunod ako. Una. Sige na. Mahalos naman. Chairman. Sige na. Lumabas ka na. Una, ito na. Chairman, down. Teka. Lalabas na rin ako. Roy, Jinky, ay saan ba kayo nang galing, ha? Bakit magkasabay kayong lumabas ng kwartong yan? Anong ginawa nyo riyan, ha? Ano? Tita Nora, anong gusto mong kainin? Umorder na tayo. Minsan mo lang akong yayaing lumabas kaya sulitin na natin. Kahit nung nasa Singapore pa tayo, ayaw mo talaga naglalalabas. Mag-take out na rin tayo para kay Jinky. Maridel, kaya kita niyaya dito ay para makausap ka ng masinsinan. Kapag nasa bahay kasi tayo, laging nakabantay si Jinky. Alam niya yata na may isusumbong ako sa'yo. Magsusumbong? Bakit po, tita? May sasabihin ka ba sa akin na hindi dapat malaman ni Jinky? Meron, Maridel. At gusto kong makinig ka sa akin. Si Jinky, kahit hindi ko siya tunay na pamangkin, itinuring ko siyang hindi iba sa atin. Mabait siya kaya hindi ko akalaing magagawa niya ang mga pagdududang nasa isip ko. Anong ibig niyo pong sabihin, Tita Nora? Pakiramdam ko'y inaahas si Jinky ang boyfriend mong si Roy. Napapansin ko na malalakit ang mga tinginan nila. Hindi mo ba yun napapansin? Hindi naman po, tita. Aba, kahapon lang nung nasa simbahan ka pa, napaaga ako ng uwi. Alam mo ba kung saan ko sila naabutan? Papalabas sila ng kwarto ni Jinky. Para sila nagmamadaling makalabas. Parang may ginawa silang milagro sa CR. Naku, Diyos ko. Tita Nora, hindi naman siguro magagawa yan ni Jinky at Roy. Baka mali ka lang po ng interpretasyon. Baka gusto lang ni Roy na mapalapit kay Jinky dahil kapatid ko siya. Magiging isang pamilya na tayo pag kinasal na kami ni Roy. Ewan ko ba, Maridel, iba ang kutob ko. Halata ang guilt sa mukha ng dalawang yon ang makita ko. Alam ko na, nagtataksil sila sa'yo. Sana maging matalino ka at huwag magpapaloko. Mula nang balaan ako ni Tita Nora tungkol sa obserbasyon kina Jinky at Roy, napansin kong parang ang sobrang closeness nila. Madalas silang magtinginan at magngitian na hindi ko alam kung bakit. Ay, napapraning na yata ako. Pati kapatid ko gusto ko ng pagselosan. Ate, huy! Nasusunog na yung piniprito mo. Uy, ako na nga riyan. Ate, ang lalim naman ang iniisip mo yata. Jinky, kanina ka pa ba rito? Yes, ate. Ilang beses na nga kita tinatawag pero di mo ako naririnig kaya lumapit na ako. Naku, luto na pala to. Maghahain na ako para makakain tayo. Sige, maghain na tayo. Matamlay ka yata, Ate Maridel. May problema ba? Wala namang problema, Jinky. Masaya nga ako kasi alam mo, niyaya na ako magpakasal ni Roy. Ayaw niyang magkahiwalay pa kaming dalawa. Kasal? Oo, at pumayag na ako magpakasal kami. Sobrang happy ako para sa'yo, ate. Deserve niya na maging masaya. Kapag masaya ka, syempre mas masaya ako, ate. Salamat, Jinky. Alam mo namang mahal na mahal ko si Roy. Siya lang ang lalaking minahal ko at hindi ako papayag na mapunta siya sa iba. Kapag nangyari yun, baka mabaliw ako. Ay, ang drama ko naman. Basta, ikaw ang maid of honor ko, ha? Mamaya ikukwento ko sa'yo ang detalye ng kasal. Jinky, halika.
pumasok ka. Mabuti naman at pumunta ka rito sa hotel na sinabi ko. Pasensya ka na, medyo malayo ito kasi si Tita Nora parang nagdududa na eh. Upo ka muna. Ha? Miss na kita. Paliligayahin kita ngayong gabi, Jinky. Susulitin natin ang buong magdamag, ha? Dapat lang nasulitin na natin ang araw na to dahil pagkatapos nito, Roy, Ha? Bakit? ayoko na. Ha? Wala akong plano na maging kabit mo pagkatapos ng kasal niyo ni Ate Maridel. Kasal? Anong kasal? Hindi ko naman niyayang magpakasal si Maridel. Hindi ba sabi ko sa'yo, tumatiming lang ako. Tapos, hihiwalayan ko na siya. Tatakas tayo at magpapakalayo. Hihiwalayin mo ang ate ko? Oo. Matapos mong mangutang ng malaking halaga pambayad ng mga magulang mo sa utang nila? Tatakbuhan mo siya? Hindi. Paano mo magagawa yun, ha? Hindi ako tatakbo. Lalakad lang ako, palayo. Puro Dahil papunta kalokohan. ako sa hindi. Sa'yo ako pupunta. Sa'yo ko tatakbo. Magagawa ko yun dahil mas mahal kita, Jinky. Mas importante ka sa akin kaysa sa ate mo. Maniwala ka, mahal na mahal kita. Mahal na mahal din kita, Roy. Oh, yun naman pala. Pero ayokong masaktan si Ate Maridel. Napakabait niya. At baka masiraan siya ng bait pag nawala ka sa kanya. Mahal na mahal ka rin ng ate ko. Ano bang gagawin natin? Ayokong saktan ng ate ko. Jinky, makinig ka. Masasaktan natin siya pag hindi natin sinabi ang totoo. Nagtataksil tayo sa kanya eh. Mas masakit pag nalaman niya to. Huwag kang makipag-iwalay sa akin, Jinky, ha? Huwag. Gagawan ko to ng paraan. Pasakayin muna natin ang ate mo. At akong bahala sa lahat, ha? Kung mahal mo talaga ako, patunayan mo. Okay? Ha? Oo, Roy. Yan. Mahal na mahal kita. Ako rin. At gagawin ko ang lahat para sa'yo. Ako rin. Ayoko rin mawala ka sa akin. Ako rin. Gusto ko akin ka lang. Ako rin. Jinky, papawiin ko ngayong gabi ang pangamba mo. Miss na miss talaga kita. Paliligayahin kita buong magdamag. Roy, sige pa, halikan mo pa ako, please. Buo pa lang. Dalhin mo ako sa kama. Sige na, hindi na ako makapaghintay. Gusto ko marinig. Chairman, ito na. Nakita mo na, Maridel. Masasaktan ka talaga dahil hindi mo to inasahan. Kitang-kita ng dalawang mata mo, Maridel. Ang boyfriend mo at ang kapatid mo. Masayang-masaya na lumabas ang hotel. Sabi niya, kasama siya ng kaibigan niyang si Bonnie. Pero heto, at nilalandi niya ang boyfriend mo. Tita Nora, hindi ko na alam ang gagawin ko. Hindi ako makapaniwalang gagawin ito sa akin ni na Jinky at Roy. Tingnan mo, Tita Nora. Nanginginig ang buong katawan ko sa galit. Bakit nila nagawa sa akin to, Tita Nora? Minahal ko silang pareho, pero niloko pa rin nila ako. Ang sakit, Tita Nora. Maridel, hindi ko rin akalaing mangyayari ito. Ay, naiiyak ako na nakikita kang lugmok at nasasaktan. Alam ng Diyos kung gaano ko kamahal si Roy at si Jinky. Sa isang iglap, 2 taong importante sa akin at pinagkakatiwalaan ko ang nagtraidor sa akin. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Hindi ko na alam ang gagawin ko, Tita Nora. Pinilit kong pakisamaan si Roy at Jinky kahapon. Kahit ang totoo, makita ko lang sila ay sobrang galit na ang nararamdaman ko. Hindi ko sila pwedeng sitahin ngayon. Kailangan ko silang mahuli sa akto. Ate Maridel, okay ka lang ba? Nadala mo na ba lahat ng gamit mo? Wala ka bang naiwan? Dapat ma-enjoy mo tong bakasyon mo sa Cebu. Mas mag-e-enjoy sana ako kung makakasama ka. Pero dahil nga hindi ka na maka-absent sa trabaho mo, edi tamang sumunod ka na lang sa ibang araw. Oo, ate. Siyempre susunod ako sa'yo. Ikaw pa ba? Lakas mo kaya sa akin. O sige, mag-iingat kayo ni Tita Nora, ha? Oo. O sige, Bano. Aalis na ako at baka mainip na si Tita Nora. Bye, Jinky. Bye, ate. I love you. Ingat. Mwah! Safe travels.
Dito na muna ako maghihintay sa may kanto kung saan natatanaw ko pa ang gate namin. Maghihintay ako rito hanggang sa dumating si Roy. Alam ko, darating si Roy para kay Jinky. Kakaalis ko lang. Pero dumating na nga agad si Roy sa bahay. Talagang inaabangan nilang pag-alis ko. At saka sila magtataksil sa akin. Mga walang hiya. Hindi ako papayag na traidorin niyo ako. Manda kayo sa akin. Lentik lang ang walang ganti. Jinky, ang bango mo talaga. Ang lambot na labi mo. Ang sarap aplusyon ng buong mo katawan. Hindi ako magsasawa yakapin ka. Halika na't angkinin na paulit-ulit. Roy, sige. Halikan mo pa ako. Yakapin mo ako ng mahigpit. Sabik na sabik ako sa'yo. Isang araw lang kitang hindi makasama. Pero parang mababaliw na ako, Roy. Sige pa. Halikan mo pa ako, Roy. Roy. Lalo nagagalit si Chairman. Talaga nang babalik ko. Dahil hindi kita pagpapahingahin mo maghapon magdamag. Manda ka ngayon, Jinky. Talaga susulitin ko mga sandali kasama kita. Roy. Roy. Sige pa. Sige pa. Halikan mo pa ako. Mga walang hiya kayo! Mga taksil! Mga hayop! Dito pa kayo nagpalipas ng kakatihan nyo! Mga baboy kayo, mga traidor! Maridel, teka lang. Sandali. Ayaw mo ako magpaliwanag. Sandali lang. Ate, sorry. Wala kang dapat ipaliwanag! Roy! At ikaw, Jinky! Kapatid kita! Mahal kita! Ginawa ko lahat para sa'yo! Ito ba ang ganti mo sa lahat ng sakripisyo ko para sa'yo? Ahas ka! Suwang-sawa na ako sa pangloloko nyo! Tatapusin ko na ang katraidoran nyo! Ako! Uy! Maridel! Maridel! Baka may baril na yan. Baka pumatok yan. Puputok talaga to! At sa'yo ko to'y puputok! Maridel! Walang hiya ka na laki! Kamanduloko! Kamanduloko! Sandali! Maridel! Jinky! Diyos ko! Diyos ko! Hindi! Diyos ko! Ate, sino ka? Puro dugo siya, ate! Ate, tumawag tayo ng ambulansya, ate! Ate! Wala na akong pakialam, Jinky. Gusto ko na lang matapos ang lahat ng sakit ng to. Sakit na dinala mo sa akin, Jinky. Tingnan mo ang sarili mo. Nakahubad ka. Kasipin mo ang boyfriend ko. Napakababoy niyo. Dito niyo pa talaga ginawa sa bahay ko ang kababuyan niyo. Yung kotse na binigay ko sa'yo, ginagamit mo pa para lokohin ako. Hindi ka na nahiya sa akin. Wala kang utang na loob. Ahas ka, Jinky. Ate! Nauna ko naging boyfriend si Roy kaysa sa'yo. Matagal ko siyang boyfriend bago ka pa dumating sa buhay niya. Mahal ako ni Roy, ate. Mahal niya ako. Huwag mo akong maate-ate. Wala akong kapatid na kaya akong pagtawanan ko pag nakatalikod ako. Ano mong si Roy lang ang tanging naging kaligayahan ko? Pero inagaw mo pa! Anong klase kapatid ka? Ano? Ate, sorry na. Sorry, ate. Please, tulungan natin si Roy. Wala nang makakatulong kay Roy. At wala nang makakatulong sa sakit na nararamdaman ko kundi ang baril na to. Ate, anong gagawin mo? Ate, huwag mo akong babarilin. Please, ate. Ate, sorry na. Ate! Kahit anong sama ng loob ko sa'yo, Jinky, hindi kita kayang saktan. Kaya tumakbo ka na bago pa magbago ang isip ko. Tumakbo ka na! Tatapusin ko na ang buhay ko ngayon. Tatapusin ko na ang lahat! Ate, wag! Ate, wag! Ay, Diyos ko, Panginoon, iligtas mo po si Maridel. Hindi niya gustong tapusin ang buhay niya. Nagawa lang niya yun dahil sobra siyang nasaktan. Tita Nora, kumusta na po si Ate Maridel?
Hindi ko gustong mangyari ito, tita. Anong ginagawa mo rito? Ang kapal na mukha mo magpakita dito. Magsama kayo ng lalaking yon. Nauna na siya sa impyerno. Sumunod ka na. Magsama kayo sa impyerno. Napakasama mo. Ayokong mawala sa akin si Ate Maridel, tita. Dapat noon mo pa naisip yan, Jinky. Dahil sa kalandian mo, 2 taong mawawala sa'yo. At ang tiwalang sinira mo, hindi na yun kailanman maibabalik. Huwag mo kong tawagin, tita. Dahil hindi kita pamangkin. Umalis ka na rito. Wala kang utang na loob. Tita Nora. Jinky, kumain ka na. Baka magkasakit ka niyan. 5 buwan na mula nung nakalipas na mapatay ng ate mo si Roy. Magsisi ka man ng paulit-ulit, wala ka nang magagawa pa. Bonnie. Dapat nun pa lang nakipaghiwalay na ako kay Roy. Dapat hinayaan ko na lang sila maging masaya ni Ate Maridel. Sana buhay pa si Roy ngayon. At sana masaya pa rin kaming magkasama ni Ate Maridel. May mga bagay sa buhay ng mga tao na hindi natin pwedeng kontrolin. Malalaman mo na lang ang aral dito kapag nangyari na. Yan ang totoo, Jinky. Pero life must go on. Magsimula kang muli. Paano ako magsisimula kung hindi na ako mapatawad ni Ate Maridel? Kahit maraming beses akong lumuhod sa kanya at magmakaawa, hindi niya na ako pinaniniwalaan. Huwag ka pa rin susuko. Nung binaril niya si Roy dahil sa sobrang galit, hindi ka niya nagawang saktan. At sarili na lang niyang buhay ang tinangka niyang tapusin. Kaya alam kong mapapatawad ka pa niya. Tama ka, Bonnie. Hindi ako dapat sumuko. Bukas, dadalawin ko ulit si Ate Maridel sa bilangguan. Samahan mo ko, ha? Gusto kong maramdaman niya na hindi ako titigil hanggang hindi dumating ang araw na patatawarin niya ako. Maridel! May bisita ka! Kung ang pangalan niya ay Jinky, pakisabing hindi ko siya gustong makita. Pabalik-balik na rito yung babaeng yun. Dito na nga siya halos natutulog dahil kahit tanggihan mo siyang makita, hindi siya agad umaalis. Sige na, puntahan mo na siya. Birthday raw ngayon yan. At yun lang ang tanging hiling niya. Makita ka. Bubuksan ko na ng selda, ha? Sige na, puntahan mo na siya. Sinasabi ng isip ko na ayoko makita si Jinky. Pero may parte ng puso ko na gusto ko siya makita at makausap. Ate Maridel! Ate Maridel! Salamat at pumayag kang makita ako ngayon. Alam kong hindi mo pa ako kayang patawarin, ate. Pero pangako ko, ate, pangako hindi kita iiwan, ate. Kung may sasabihin ka, sabihin mo na. Sumasama lang ang pakiramdam ko kapag nakikita kita. Alam kong walang kapatawaran ng lahat ng ginawa kong kasamaan. Pero pangako ko sa'yo, ate, hindi ako magsasawang bisitahin ka rito. Para paulit-ulit na sabihin na nagsisisi ako. Gagawin ko yan kahit paulit-ulit mo kong ipagtabuyan. Naniniwala akong mapapatawad mo rin ako balang araw. Mga kapatid, ito po ang inyong kapatid na si Lord De Vera. Nagsasabing, sana dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. At sana po'y mag-subscribe kayo at mag-follow sa mga social media accounts po ng @TrueNetworkPH. Sa Facebook, Instagram, sa X, sa YouTube, sa TikTok, at sa mga podcasts. Sana po, dito na tayo sa totoo, mga katrupa.